Hi guys! Hi guys! Welcome to another vlog. And for today's video guys, ang topic na i-share ko sa inyo ay paano ba kumuha ng Quezon City ID, okay? So first step, you have to prepare the requirements. Okay? So ano ba yung requirements na dapat dala mo kapag pupunta ka sa Quezon City Hall, okay? So, number one, you must have the valid ID, okay? And if you don't have yet, kuha kayo ng birth certificate from PSA. Okay? Maghingi kayo ng ano doon, ask kayo ng copy ng birth certificate ng PSA. So, yun. Pwede nyo i-presenta yun para payagan kayo, para ma-approve ng system yung application nyo. Okay? Kasi i-upload yun. I think i-scan nila yun doon na mismo tapos i-upload. Okay? And then, picture one by one. One by one picture. Okay? Magdala na kayo ng one by one picture. I-ready nyo na sa cellphone nyo. Okay? And then, another thing is, you cannot enter the building kung may dala kayong plastic. So, do not bring any plastic with you. Or okay naman na nakatago sa bag nyo. Kasi ako, yesterday, may bit-bit ako na jacket ni Sasha. Kasi nasama dun sa mga inano ko kay sister, dinala kong pambuntis na damit. Yung jacket ni Sasha. So, sabi ko, nasama to. So, I will take this back home. Hindi na kasi medyo bulky yung jacket. So, I asked her sando bag na lang doon ko nilagay. And yung eco bag na pinaglagyan ko ng damit pambuntis, bit-bit ko yun, so nilagay ko din sa plastic. So, when I enter the building, sabi ng gwardiya, bawal nga yung plastic kasi merong city ordinance na hindi na ina-allow yung ganon, na magpasok-pasok sa building may mga plastic. So, the good thing naman is, you can leave the plastic sa gwardiya. Balikan mo na lang pag pauwi ka na. Okay, so yun nga nangyari. At ito pa, naka-sleeveless ako. Lagi naman ako naka-sleeveless kasi, di ba? Pag mainit ang panahon talaga. At prefer ko talaga yon. So, nakapasok ako sa building, but yun nga, yung application ko, kailangan magpa-picture ng one by one. Wala akong dalang one by one, pero pwede naman akong picturean. Pero need na may sleeve. So, sabi ko kay staff na nag-assist sa akin, uwi na lang ako, ma'am. Sabi ko kasi wala akong one by one, tsaka naka-sleeveless ako. Sabi niya, pwede naman kayo mag-picturean, pero mag-ano lang kayo nang may suot, may mo. Kung may you have jacket with you, suot mo, picturean ka namin, para makuha mo na yung ID mo. Okay. So, naalala ko yung jacket ko nasa plastic sa baba. I went down and get the jacket. Okay. Sinuot ko. And pinicturean ako ng guard. Siya yung tumulong sa akin. And she helped me. Shout out kay Lady Guard. She helped me na ma-fill out ko lahat ng information. And then, ayun, nag-succeed. Then, nang nag-succeed na yun, I fall in line again and show to the staff that, ma'am, already successful na po yung application ko. And she asked for the valid ID and for my UMID valid ID and binigay sa katabi, binerify, chinek and pinareview sa akin lahat ng information kung tama o may problema pa. Sabi ko wala ng problema. So, ayun, next na is print na. Okay, so napakadali lang guys, okay? So, ayun. Importante na meron kami yung PSA birth certificate guys, ha? Kung wala pa kayong valid ID with you, okay? So, what are the other valid IDs? I think passport, siguro naman. Tapos, LTO license. License ba? LTO ID? Ayun. Tapos, ano ko kung yung sa TIN tax. Sa BIR ba? Ayun, check nyo na lang din sa QC online services guys, okay? So, I hope you learned something from this video and you would love to subscribe to my YouTube channel and share this video para yung mga kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo din, they will learn from this information na sinare ko. Okay, so thanks for watching.